Sa isang maliit na baryo sa probinsya, kung saan ang hangin ay sariwa, ngunit ang buhay ay puno ng kakulangan. Doon nagsimula ang kwento ni Rosalie at Anton. Dalawang taong magkaibang landas ang tinatahak, ngunit iisa ang hangarin, ang makaahon sa hirap. Si Rosalie ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay magsasaka. Ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Bata pa lamang siya, ay nasaksihan na niya ang hirap ng buhay. Ang pagkising ng madaling araw, ang pagod ng kanyang mga magulang, at ang kakulangan ng pagkain sa pagkainan kapag hindi maganda ang ani. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nawala sa kanya. Ito ay ang pangarap. Pangarap niyang maging isang nurse. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para matulungan ang kanyang pamilya at ang mga taong nangangailangan sa kanilang baryo. Ngunit ang pangarap na yon ay tila napakalayo. Matapos ang high school, napilitan siyang huminto sa pag-aaral dahil wala silang sapat na pera. Mas pinili niyang tumulong sa kanyang pamilya kaysa ipagpatuloy ang sariling pangarap. Sa kabilang banda, si Anton naman ay lumaki rin sa hirap. Anak siya ng isang mangingisda na madalas ay walang huling sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, maaga siyang natutong magbanat ng buto. Hindi man siya nakapagpatuloy ng kolehiyo, pinili niyang magtrabaho bilang tricycle driver sa Maynila. Sa murang edad, iniwan niya ang kanilang probinsya upang maghanap ng mas magandang oportunidad. Hindi naging madali ang buhay sa lungsod. Araw-araw siyang nakikipagsapalaran sa init ng araw, sa traffic, at sa pagod na halos sumuko na ang kanyang katawan. Ngunit tulad ni Rosalie, may dahilan siya kung bakit siya nagpapatuloy. Ang kanyang pamilya. Paglipas ng panahon, napadpad din si Rosalie sa Maynila. Sa tulong ng isang kamag-anak, nakapasok siya bilang tindera sa isang grocery store. Maliit ang sahod. Mahaba ang oras ng trabaho. Ngunit sapat upang makapagpadala siya ng kaunting tulong sa kanyang pamilya sa probinsya. Araw-araw, paulit-ulit ang kanyang ginagawa. Pagising ng maaga, pagtatrabaho ng buong araw, at pag-uwi na pagod. Ngunit sa bawat gabi, bago siya matulog, hindi niya maiwasang mapaisip. Hanggang dito na lang ba siya? Sa kanyang maliit na kwarto na inuupahan, madalas niyang hawakan ang lumang notebook na naglalaman ng kanyang mga dating aralin sa science. Doon niya muling naaalala ang kanyang pangarap, ang maging nurse. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang takot. Takot na baka hindi na niya ito makamit. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, patuloy na umiikot ang tricycle ni Anton. Hindi niya alam na sa dami ng kanyang naging pasahero, may isang taong magbabago ng kanyang buhay. Isang taong magiging dahilan ng kanyang mga sakripisyo. At isang taong magpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, kung hindi sa kung hanggang saan mo kayang ibigay ang lahat para sa taong mahal mo. Hindi pa nila alam, ngunit malapit na silang magtagpo. At sa pagtatagpong iyon, magsisimula ang kwento ng isang pag-ibig na susubok sa kanilang katatagan at isang pangarap na huhubog sa kanilang kapalaran. Maagang nagising si Rosalie kinabukasan. Tulad ng nakagawian niya, mabilis siyang naghanda. Nagsuot ng simpleng uniforme at tahimik na lumabas ng kanyang inuupahang kwarto. Ang kalsada ay nagsisimula pa lamang magising. May ilang sasakyan, ilang nagtitinda, at mga manggagawang nagmamadaling pumasok. Habang naglalakad siya papunta sa sakayan, napansin niya ang isang tricycle na nakaparada sa gilid. Nakaupo roon ang isang binata na tila bagong gising. Ngunit may kakaibang sigla sa kanyang mga mata.
Miss, sasakay ka? Sakto papunta akong palengke. Alok nito. Saglit na nag-alinlangan si Rosalie. Ngunit dahil nagmamadali na siya, sumakay na rin siya dito. Sige po kuya. Habang bumabiyahe, tahimik lang siya sa una. Ngunit maya-maya, napansin niyang maingat magmaneho ang driver. Hindi tulad ng iba na para bang nagmamadali palagi. Anong oras ang pasok mo? Biglang tanong ng binata. 8:00 po, sagot ni Rosalie. Sakto lang pala. Aabot tayo, nakangiting sabi nito. Doon nagsimula ang kanilang unang simpleng usapan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Rosalie na madalas niyang nakikita ang parehong tricycle. At sa tuwing nagkakataon, yon ang sinasakyan niya. Hindi nagtagal, naging pamilyar na rin siya sa binata. Anton nga palang pangalan ko. Pakilala nito isang umaga. Ako naman si Rosalie. Maikling sagot niya, sabay ngiti. Mula noon, naging mas magaan ang bawat biyahe. Hindi na ito puro katahimikan lang. Nagkikwentuhan na sila tungkol sa trabaho, sa probinsya, at sa mga simpleng bagay sa buhay. Unti-unti, naging bahagi ng araw ni Rosalie ang pagsakay sa tricycle ni Anton. Hindi lang dahil sa convenience, kung hindi dahil sa pakiramdam na may nakakaintindi sa kanya. Isang hapon, pagod na pagod si Rosalie mula sa trabaho. Mabigat ang kanyang mga dala. Mga pinamili ng kanyang amo. Paglabas niya ng grocery, naroon si Anton, tila naghihintay sa kanya. Dami mo atang dala. Tara, tulungan na kita dyan, sabi nito habang kinukuha ang ilan sa kanyang mga bitbit. Salamat ha, mahina niyang sagot, ngunit may kasamang ngiti. Sa biyahe pa uwi, napansin ni Anton ang katahimikan ni Rosalie. Pagod ka? Tanong niya. Oo, pero okay lang. Sanay na, sagot nito. May kung anong lungkot sa kanyang tinig na hindi nakaligtas kay Anton. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, pinili niyang gawing mas magaan ang biyahe sa pamamagitan ng simpleng kwento at biro. Mula nga noon, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Hindi na lang sa umaga o hapon, kung hindi pati sa mga pagkakataong nagkakataon silang magkita sa daan. At sa bawat pagkikita, mas lalo silang nagiging komportable sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na hindi nakapasok si Rosalie sa trabaho. Napansin niya ni Anton. Kinabukasan, muli niya itong nakita. Ayos ka lang ba? Mukhang hindi ka ata pumasok kahapon. Hindi kasi kita nakita eh. May halong pag-aalala sa kanyang boses. Nagulat si Rosalie. Hindi niya inaasang mapapansin yon ng binata. Oo, medyo masama lang ang pakiramdam ko kahapon, sagot niya. Mag-ingat ka palagi ha. Mahalaga ang kalusugan, sabi ni Anton. Sa simpleng pangungusap na yon, may kakaibang init na naramdaman si Rosalie. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang maalagaan, kahit sa simpleng paraan. At doon niya napagtanto, hindi na lamang basta tricycle driver si Anton sa kanyang buhay. At si Anton naman, hindi na rin simpleng pasahero ang turing kay Rosalie. Sa gitna ng ingay ng lungsod at hirap ng buhay, may isang tahimik na damdaming unti-unting namumuo. Isang damdaming hindi nila inaasahan, ngunit pareho nilang pinipiling huwag pigilan. Hindi nagtagal, ang mga simpleng usapan ni Rosalie at Anton ay naging mas personal. Mula sa pangkaraniwang kwentuhan, nauwi ito sa pagbabahagi ng kani-kanilang mga pangarap, takot, at mga karansang matagal na nilang kinikimkim. Isang gabi, matapos ihatid ni Anton si Rosalie sa inuupahan nitong kwarto, hindi kaagad bumaba ang dalaga. Tahimik lamang siya. Tila may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Anton. Napansin ng kakaibang katahimikan nito.
Huminga ng malalim si Rosalie bago nagsalita. Anton, may pangarap ako. Noon pa man. Napatingin si Anton sa kanya. Seryoso. Ano yun? Gusto kong maging nurse. Mahina ngunit puno ng determinasyong sagot niya. Saglit na natahimik ang paligid. Tanging ingay ng mga dumaraang sasakyan ang tanging maririnig. Ngunit sa loob ng tricycle, tila huminto ang oras. Bakit noon pa man? Muling tanong ni Anton. Ngumiti si Rosalie, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kasi hindi ko na alam kung posible pa ngayon. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang kanyang nakaraan. Kung papaano siyang napilitang huminto sa pag-aaral. Kung papaano niyang isinantabi ang pangarap para tumulong sa pamilya. At kung papaanong unti-unting napalitan ng realidad ang kanyang mga pangarap. Minsan naiisip ko, hanggang dito na lang siguro ako. Dagdag niya. Parang may kumurot sa puso ni Anton habang nakikinig. Hindi niya alam kung bakit. Pero nasaktan siya para kay Rosalie. Nakita niya kung gaano ito kasipag, kabait, at karapat-dapat sa mas magandang buhay. Huwag mong sabihin yan. Seryosong sabi niya. Hindi pa huli ang lahat. Napatingin si Rosalie sa kanya. Tila naghahanap ng kasiguraduhan. Kung pangarap mo yan, gagawa tayo ng paraan. Dagdag ni Anton. Nagulat si Rosalie sa sinabi nito. Tayo? Ngumiti si Anton. Oo, tayo. Dahil hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Doon nagsimula ang isang bagong yugto ng kanilang relasyon. Hindi na lamang ito patungkol sa kilig o simpleng saya. Naging mas malalim ang kanilang samahan. Naging sandalan nila ang isa't isa sa gitna ng hirap. Ilang linggo matapos ang gabing iyon, opisyal nang naging magkasintahan sina Rosalie at Anton. Walang engranding ligawan. Walang mamahaling regalo. Ngunit puno ito ng katapatan. Sa bawat araw, mas lalo linang nakikilala ang isa't isa. Natutunan nilang pahalaghan ng maliit na bagay. Ang sabay na pagkain ng street food, ang maikling pag-uusap sa gilid ng kalsada, at ang simpleng pag-aalala sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng saya, hindi nawala ang realidad. Maliit ang kinikita ni Rosalie. Si Anton naman ay sapat lamang ang kinikita bilang tricycle driver para sa pang-araw-araw na gastusin at sa kanyang pamilya. Isang gabi, muling napag-usapan ang pangarap ni Rosalie. Alam mo Anton, gusto ko pa rin talagang mag-aral. May hina niyang sabi. Bakit hindi mo subukan? Tanong ni Anton. Wala kasi akong sapat na pera. Diretsyong sagot ng dalaga. Kahit gustuin ko, hindi ko pa rin talaga kaya. Tahimik lang si Anton. Ngunit sa isip niya ay unti-unting nabobuo ang isang desisyon. Hindi niya kayang makita si Rosalie na sumuko sa pangarap. At sa puso niya, alam niya kung kinakailangan niyang magsakripisyo, kung kailangan niyang magdoble kayod, gagawin niya. Dahil para sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa mga salitang, mahal kita, kung hindi sa mga bagay na handa mong isakripisyo para sa taong mahal mo. At sa gabing iyon, habang tahimik na naglalakad si Rosalie pauwi, hindi niya alam na ang lalaking nasa tabi niya ay handa nang baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Sa paraan na hindi niya inaasahan at sa sakripisyong magpapatunay kung gaano kalalim ang pagmamahal nito sa kanya. Hindi na nga nawala sa isip ni Anton ang pangarap ni Rosalie matapos ang gabing iyon. Habang siya ay nagmamaneho ng tricycle sa ilalim ng tirik na araw, paulit-ulit niyang naaalala ang lungkot sa mga mata ng dalaga nang sabihin itong baka hanggang pangarap na lamang ang lahat. Ayaw niyang mangyari ang bagay na yon. Kaya isang araw, matapos ihatid si Rosalie, bigla niya itong kinausap. May alam ka bang scholarship? Tanong ni Anton. Nagulat si Rosalie. Bakit? Subukan natin. Mahalay mo makapasa ka. Sagot niya. May pag-aalinlangan sa mukha ni Rosalie.
Anton, hindi ganun kadali. Wala namang mawawala kung susubukan. Mahinaong tugon nito. Sa kabila ng takot at pagdududa, pumayag si Rosalie. Sa mga sumunod na araw, sabay nilang hinanap ang mga oportunidad, mga paaralan, requirements at proseso ng aplikasyon. Tuwing gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nag-aaral si Rosalie para sa entrance exam. Si Anton naman ay naghihintay sa labas. Minsan ay natutulog sa tricycle habang iniintay siyang matapos. Hindi naging madali ang lahat. Maraming beses na gusto nang sumuko ni Rosalie. Pagod sa trabaho, pagod sa review, at puno ng takot na baka mapikulamang siya. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, naroon si Anton. Kayang-kaya mo yan, lagi niyang sinasabi. Hanggang sa dumating ang araw ng pagsusulit. Kinakabahan si Rosalie habang papasok sa paaralan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, hinawakan ni Anton ang kanyang balikat. Ano man ang mangyari, proud ako sa'yo, sabi nito. Ngumiti si Rosalie at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may naniniwala sa kanya ng buong buo. Ilang linggo ang lumipas. Isang araw, habang nasa trabaho si Rosalie, may natanggap siyang tawag. Nang marinig niya ang balita, hindi niya mapigilang mapaluha. Nakapasa siya. Hindi siya makapaniwala. Parang panaginip lamang ang lahat. Agad niyang hinanap si Anton. Nang makita niya ito sa labas ng grocery, tumakbo siya papunta rito. Anton, nakapasa ako. Sigaw niya, sabay yakap sa binata. Napangiti si Anton, at sa kabila ng pagod sa mukha nito, makikita ang tunay na saya. Alam ko namang makakapasa ka sabi niya. Ngunit kasabay ng saya ay ang panibagong hamon. Bagaman may scholarship si Rosalie, hindi pa rin sapat iyon. Kailangan pa rin niya ng allowance, pambili ng gamit, at panggastos sa mga proyekto. Doon pumasok ang desisyon ni Anton. Ako na ang bahala, sabi niya isang gabi. Anton, hindi pwede. Tinutulungan mo ang mga magulang mo. Agad natutol na Rosalie. Ngunit umiling lamang si Anton. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Para sa'yo. At para sa pangarap mo. Mula noon, mas lalong naging mahirap ang araw ni Anton. Mas maaga siyang gumigising at mas gabi nang umuwi. Kahit pagod na, hindi siya tumitigil. May mga araw na halos wala na siyang pahinga. May mga gabi na tinatamad na ang kanyang katawan na gumalaw. Ngunit sa tuwing naiisip niya si Rosalie na nag-aaral, bumabalik ang kanyang lakas. Samantala, si Rosalie ay nagsusumikap din. Hindi niya sinasayang ang pagkakataong ibinibigay sa kanya. Araw-araw siyang pumapasok, nag-aaral ng mabuti, at ginagawa ang lahat para hindi masayang ang sakripisyo ni Anton. Alam niyang hindi biro ang ginagawa ng kanyang nobyo para sa kanya. At sa bawat pahina ng kanyang libro, sa bawat pagsusulit na kanyang pinapasa, dala niya ang isang pangako. Na balang araw, mababayaran niya ang lahat ng iyon. Hindi sa pamamagitan ng pera, kung hindi sa tagumpay na pareho nilang pinaghirapan. At sa gitna ng lahat ng sakripisyo, lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. Isang pagmamahal na hindi nasusukat sa yaman, kung hindi sa kung gaano kalayo ang kayang marating para sa isa't isa. Habang patuloy na umangat si Rosalie sa kanyang pag-aaral, hindi naman nawawala ang mga pagsubok na dala ng mundong kanyang ginagalawan. Lalo na ang panghuhusga ng ibang tao. Sa loob ng paaralan, unti-unti niyang napapansin ang malaking agwat sa pagitan niya at ng kanyang mga kaklase. Karamihan kasi sa kanila ay galing sa may kaya o mayamang pamilya. May sariling mga sasakyan, may baon na higit pa sa sapat, at walang iniintinding gastusin. Samantalang si Rosalie, kailangang magtipid sa bawat sentimo. Isang hapon, habang pauwi siya, gaya ng nakasanayan,
Naghihintay si Anton sa labas ng paaralan, sakay ng kanyang tricycle. Nakangiti itong kumaway nang makita siya. "Halika na, mahal," sabi nito. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, napansin niya ang ilang kaklase na nakatingin sa kanila. Siya ba yung boyfriend mo? Bulong ng isa. Tricycle driver lang? Dagdag pa nga ng isa. May halong pangutya. Hindi yon nakaligtas sa pandinig ni Rosalie. Sandali siyang natigilan. May kung anong kirot na dumaan sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa kahihiyan, kung hindi dahil alam niyang hindi nakikita ng mga taong iyon ang tunay na halaga ni Anton. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ngumiti siya at diretsyong naglakad papunta kay Anton. "Grabe, ang tagal mo naman," biro nito. Pasensya na ha, sabi ni Rosalie. Pilit na itinatago ang nararamdaman. Habang sila'y bumabiyahe, napansin ni Anton ang katahimikan ng nobya. "Mahal, may problema ba?" tanong niya. Saglit na nagdalawang isip si Rosalie. Ngunit sa huli ay nagsalita rin siya. Anton, may mga taong nanguhusga sa'yo. Tahimik lamang si Anton habang nagmamaneho. Sabi nila, baka maging pabigat ka lang daw sa akin, na baka ikaw pang maging palamunin ko balang araw. Dagdag ni Rosalie, bagyang nanginginig ang boses. Huminga ng malalim si Anton bago nagsalita. "Hayaan mo na sila. Huwag mo nang isipin yun, mahal." May naon niyang sagot. "Hindi naman nila alam ang totoo sa buhay natin." Napatingin si Rosalie sa kanya. Hindi nila nakikita kung gaano ka kasipag, kung paano mo ako tinutulungan. Sabi niya. Ngumiti si Anton. Hindi naman importante kung ano ang iniisip nila eh. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Sa simpleng mga salitang iyon, unti-unting nawala ang bigat sa dibdib ni Rosalie. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw, mas naging lantaran ang mga bulong at tingin ng iba. May mga pagkakataon pang sadyang pinaparinig ang kanilang mga sinasabi. Sayang naman, maganda pa naman si Rosalie. Magiging nurse tapos tricycle driver lang ang mapapangasawa. Sa bawat salitang iyon, parang may mga palasong tumatama sa puso ni Rosalie. Ngunit sa halip na mahiya, mas lalo niyang pinili na ipaglaban ang pagmamahal niya kay Anton. Isang araw, habang magkasabay silang naglalakad papunta sa tricycle, sinadya niyang hawakan ang kamay ni Anton sa harap ng lahat. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagkubli. Sa halip, ipinakita niya na proud siya. Nagulat si Anton, ngunit ngumiti siya. At sa simpleng gesture na yon, may mensaheng malinaw. Hindi siya nahihiya. Hindi siya natitinag. At higit sa lahat, hindi siya naapektuhan ng opinyon ng iba. Dahil para kay Rosalie, hindi nasusukat sa trabaho o estado sa buhay ang halaga ng isang tao, kung hindi sa puso nito. At sa lahat ng sakripisyong ginagawa ni Anton, alam niyang walang sino man ang makakapantay dito. Kaya sa gitna ng ingay ng pangusga, pinili nilang dalawa na manatiling matatag. Dahil ang pagmamahal nila ay hindi kailanman mababali ng opinyon ng iba. At sa paglipas ng panahon, ang parehong mga taong nangusga, sila rin ang mapapatunayan na mali. Habang papalapit ang pagtatapos ni Rosalie, mas lalo namang tumindi ang mga pagsubok sa buhay nilang dalawa. Si Anton ay halos wala ng pahinga. Kung dati ay kaya pa niyang magpahinga kahit ilang oras sa isang araw, ngayon ay halos tuloy-tuloy na ang kanyang pasada. Maaga siyang umaalis at madalas 10 oras ng gabi na kung umuwi. May mga araw na hindi na siya nakakakain ng maayos, basta't makapag-ipon lamang para sa gastusin ni Rosalie. Bukod pa rito, patuloy rin siyang tumutulong sa kanyang pamilya sa probinsya. May mga pagkakataon na kinakapos na siya, ngunit hindi niya ito'y pinapakita kay Rosalie. Isang gabi, habang naghihintay siya ng pasahero, napasandal siya sa kanyang tricycle. Ramdam na ramdam niya ang pagod. Parang gusto na lang niyang sumuko. Hanggang kailan ko kakayanin to? Bulong niya sa sarili.
Ngunit agad niyang naalala si Rosalie. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pagsusumikap, at ang pangarap nitong makapagtapos. At sa simpleng alaala na yon, muli siyang bumangon. Samantala, si Rosalie naman ay dumaraan din sa matinding pagsubok. Hindi biro ang kursong nursing. Araw-araw ay punong-puno ng lectures, exams, at requirements ang kanyang schedule. May mga gabi na halos hindi na siya natutulog kakaaral. May mga pagkakataon na umiiyak siya sa pagod at stress. Lalo na kapag nahihirapan siya sa mga lessons. Ngunit sa tuwing gusto niyang sumuko, naiisip niya si Anton. Naiisip niya kung papaano itong nagsusumikap para sa kanya. Naiisip niya kung gaano kalaki ang sakripisyo na ginagawa nito. At doon, muli siyang lumalakas. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw sa eskwelahan, dumating si Rosalie sa kanilang karaniwang tagpuan. Nakita niya si Anton na tila mas payat at mas maputla kaysa dati. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Ngumiti si Anton. Oo naman. Ikaw, kamusta ka na, mahal? Hindi kumbinsido si Rosalie. Parang sobra ka nang napapagod. Okay lang yan. Sanay na ako dyan at kayang-kaya ko to. Sagot nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi napigilan ni Rosalie ang kanyang sarili. Napaluha siya. Anton, baka naman masyado mo nang pinapahirapan ang sarili mo. Sabi niya. Nagulat si Anton sa reaksyon niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ng dalaga. Mahal, ginagawa ko lang to dahil gusto ko. At dahil sa pangarap mo. Sagot niya. Masaya ako pag nakikita kitang papalapit na sa pangarap mo. Mas lalo pang napaiyak si Rosalie. Hindi ko alam kung paano akong babawi sa'yo. Sabi niya. Umiling si Anton. Hindi mo kailangang bumawi. Gusto ko lang talagang tulungan ka. Gusto kong matupad mo ang mga pangarap mo, Rosalie. Sa gabing iyon, mas lalo nilang naunawaan ang bigat ng kanilang pinagdaraanan. Ngunit mas lalo rin nilang naramdaman ang tibay ng kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng pagod, sa kabila ng hirap, at sa kabila ng mga pagsubok, pinili nilang magpatuloy. Dahil pareho nilang alam na hindi masasayang ang lahat ng ito. Habang papalapit ang graduation ni Rosalie, mas lalong tumitindi ang kanilang determinasyon. Si Anton, kahit pagod na, ay patuloy na lumalaban. Si Rosalie, kahit hirap na, ay patuloy na nagsusumikap. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, may isang pangarap na naghihintay. Isang pangarap na hindi lamang para sa isa, kung hindi para sa kanilang dalawa. At sa bawat patak ng pawis at luha, unti-unti na itong nagiging realidad. Hanggang sa dumating na nga ang araw na matagal na nilang hinihintay. Ito ay ang araw ng pagtatapos. Maagang nagising si Rosalie. Ngunit hindi dahil sa alarm, kung hindi dahil sa halo-halong emosyon na pumalot sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na narating niya ang puntong ito. Ilang taon ng sakripisyo, pagod, at luha ang kanyang pinagdaanan. At ngayon, narito siya. Suot ang kanyang puting uniforme. Maingat niyang inayos ang sarili sa salamin. Ngunit hindi niya mapigilan ang mapaluha. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa pasasalamat. Samantala, si Anton ay mas maaga pang gumising. Hindi siya sanay na magsuot ng formal na damit. Ngunit pilit niyang inayos ang sarili. Isang simpleng polo at maayos na pantalon ang kanyang suot. Malayo sa kanyang karaniwang itsura bilang tricycle driver. Ngunit sa araw na yon, hindi siya basta driver. Siya ang taong tumulong bumuo ng pangarap. Pagdating sa venue, unti-unting napuno ang paligid ng mga estudyante at kanilang mga pamilya. May mga magulang na may dalang bulaklak, may mga kamera, at may mga ngiti ng pagmamalaki. Tahimik na naupo si Anton sa gilid. Hawak ang maliit na supot na may lamang simpleng regalo para kay Rosalie. Wala roon ang mga magulang ng dalaga dahil sa layo ng kanilang probinsya.
Kaya si Anton ang tumayong guardian. Habang nagsisimula ang programa, hindi maalis ang kaba sa dibdib ni Rosalie. Ngunit nang makita niya si Anton sa gitna ng crowd, agad siyang napangiti. Nandoon ito, tulad ng dati. Hindi siya iniwan. Dumating ang isang pinakamahalagang bahagi ng seremonya, ang pining. Isa-isang tinawag ang mga estudyante, kasama ang kanilang mga magulang o guardian. Hanggang sa tinawag ng host ang pangalan ni Rosalie. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumalakad papunta sa entablado. Sa gilid, naghihintay si Anton. Nang magkaharap sila, sandaling nagkatitigan ang dalawa. Walang salita, ngunit malinaw ang lahat. Dahan-dahang kinabit ni Anton ang pin sa uniforme ni Rosalie. Simpleng galaw lamang iyon, ngunit puno ng kahulugan. Para kay Rosalie, hindi lang iyon simbolo ng kanyang kurso. Simbolo iyon ng lahat ng sakripisyong ginawa ni Anton. At kahit pilit niyang pinipigilan, tumulo pa rin ang kanyang luha. Pagbaba niya ng stage, hindi niya maiwasang mapatingin sa paligid. Naroon ang ilang kaklase niya, ang mga taong minsang nanghusga kay Anton. Ngunit ngayon, iba na ang kanilang tingin. May halong pagtataka, may halong paggalang, at higit sa lahat, may halong hiya. Nagpatuloy ang programa hanggang sa dumating ang pinakahinihintay na bahagi, ang graduation proper. Isa-isang tinawag ang mga pangalan ng mga magsisipagtapos. At nang marinig ang pangalan ni Rosalie, malakas ang palakpakan na sumalubong sa kanya. Habang tinatanggap niya ang kanyang diploma, pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang lahat ng pagod at hirap na kanyang pinagdaanan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa araw na yon, may isa pa siyang gustong gawin. Isang bagay na matagal na niyang gustong sabihin. At sa pagkakataong iyon, bibigyan siya ng pagkakataon. Dahil siya ang napiling magbigay ng speech. Habang papalapit siya sa mikropono, muling bumalik ang kaba. Ngunit nang makita niya si Anton sa crowd, muli siyang nakaramdam ng lakas. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Isang talumpating magbabago sa pananaw ng lahat at magbibigay ng hustisya sa taong tahimik na nagsasakripisyo para sa kanya. Tahimik ang buong venue habang hawak ni Rosalie ang mikropono. Ramdam niya ang kaba. Ngunit mas nangingibabaw ang kanyang determinasyon na sabihin ang katotohanan. Ang kwentong hindi alam ng karamihan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Magandang araw po sa lahat. Sa kanyang unang mga salita, agad na nakuha niya ang atensyon ng lahat. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng damdamin. Hindi po naging madali ang paglalakbay ko para makarating sa araw na ito. Patuloy niya. Maraming beses po akong sumuko. Maraming beses po akong napagod. Sandaling tumigil si Rosalie. Hinahanap ng kanyang mga mata si Anton sa gitna ng crowd. At nang makita niya ito, ngumiti siya. Pero kung may isang taong hindi sumuko sa akin, siya po ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Nagtataka ang mga tao kung sino ang tinutukoy niya. Sinakripisyo niya ang sarili niyang pangarap para matulungan akong maabot ang akin. Dagdag niya. Unti-unting napunta ang atensyon ng mga tao kay Anton. May ilan na nagulat. May ilan na napatingin ng mabuti. Tila hindi makapaniwala. Siya po ang nagbibigay ng allowance ko. Siya ang sumusuporta sa mga pangangailangan ko. At siya rin po ang naging lakas ko sa bawat araw at sa bawat pagkakataon na gusto ko na pong sumuko. Sa puntong iyon, tuluyan na ngang natahimik ang lahat. Ang mga dating nanghusga ay napayuko. Naalala nila ang kanilang mga sinabi, ang kanilang pangmamaliit, ang kanilang mga panghusga. At ngayon, unti-unting bumigat ang kanilang pakiramdam. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Pagpapatuloy ni Rosalie. At pangalawa,
sa taong hindi kailanman nagduda sa kakayahan ko. Hindi na napigilan pa ni Anton ang kanyang emosyon. Napayuko siya. Pilit na itinatago ang luha sa kanyang mga mata. Sa mga taong nangusga sa kanya, Diretsyong sabi ni Rosalie, ngunit hindi galit, kundi puno ng katotohanan ang kanyang tinig. hindi niyo po alam ang buong kwento. Napatingin ang mga tao sa isa't isa. Ang iba ay tila nahiya. Ang iba naman ay hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit may ilang di na napangiti, hindi dahil sa pagmamataas, kung hindi dahil sa paghanga. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kanyang trabaho. Dagdag niya. Nasusukat ito sa kung gaano siyang kabuti, kung gaano siyang magsakripisyo, at kung gaano siyang magmahal. Sa puntong iyon, kusang tumayo ang ilan sa audience at sinundan niyon ng malakas na palakpakan. Isang palakpakan na hindi lamang para sa pagtatapos na Rosalie, kung hindi para sa kwento ng kanilang pagmamahalan. May mga taong napaluha, may mga taong napapaisip, at ang mga minsang nanghusga, tahimik na tinanggap ang kanilang pagkakamali. Matapos ang kanyang speech, bumaba si Rosalie sa entablado. Diretso siyang naglakad papunta kay Anton. At sa harap ng lahat, niyakap niya ito. Mahigpit, punong-puno ng pasasalamat at pagmamahal. Salamat ha. Bulong niya. Ngumiti si Anton kahit may luha sa kanyang mga mata. Ikaw ang gumawa niyan, mahal. Wala akong kinalaman dyan. Sagot nito. Umiling si Rosalie. Hindi. Tayo ang gumawa nito sa tulong ng ating Panginoon. Sa araw na yon, hindi na lamang natupad ang pangarap ni Rosalie. Nabigyan pa ng halaga ang sakripisyo ni Anton. At higit sa lahat, napatunayan nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, kung hindi sa puso, tiyaga at paniniwala sa isa't isa. Sa gitna ng mga palakpakan at paghanga, malinaw ang isang bagay. Ang mga taong minsang nahusga, sila rin ang unang natututo ng aral. At ang kwento ni Rosalie at Anton ay mananatiling patunay na sa likod ng bawat tagumpay, may isang taong tahimik na nagsakripisyo. At minsan, siya pa ang tunay na bayani ng kwento. Lumipas ang ilang taon matapos ang araw ng pagtatapos. Ang araw na nagbago hindi lamang sa buhay ni Rosalie, kung hindi pati sa pananaw ng mga taong minsang nanghusga sa kanila. Ngayon, si Rosalie ay isang ganap ng nurse sa isang kilalang ospital sa Maynila. Suot niya ang kanyang uniforme. May kumpiyansa sa bawat hakbang at may ngiting hindi na tulad ng dati. Hindi na ito puno ng pangamba, kung hindi ng tagumpay at kasiyahan. Hindi naging madali ang lahat kahit tapos na ang graduation. Dumaan pa rin siya sa matinding pagsubok. Board exam, training, at mahabang oras sa ospital. Ngunit sa bawat yugto ng kanyang buhay, hindi na siya nag-iisa. Palaging nariyan si Anton. Si Anton na hindi nagbago. Si Anton na nanatiling tahimik, ngunit matatag na sandigan. Habang si Rosalie ay unti-unting umaangat sa kanyang propesyon, si Anton naman ay patuloy ring nagsusumikap. Ngunit hindi nagtagal, napansin niyon ni Rosalie. Isang gabi, habang sila ay magkasamang kumakain sa kanilang maliit ngunit maayos na inuupahang bahay, napatingin si Rosalie kay Anton. Anton? Mahina niyang tawag. Ano yun? Sagot nito. Panahon naman siguro para sa pangarap mo. Nagulat si Anton. Ako? Oo. Ngumiti si Rosalie. Matagal mo nang isinantabi ang mga pangarap mo para sa akin. Ngayon, ako naman. Sa unang pagkakataon, napaisip si Anton. Hindi niya akalaing darating ang araw na siya naman ang bibigyan ng pagkakataon. Sa tulong ni Rosalie, unti-unti niyang natupad ang sariling pangarap. Nakapag-ipon siya at nakapagpatayo ng maliit na negosyo. Mula sa pagiging tricycle driver, naging operator siya ng ilang tricycle at kalaunan ay nagkaroon ng mas maayos na hanapbuhay.
Hindi man sobrang enggrande, ngunit sapat upang mabigyan nila ng mas magandang buhay ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya. Samantala, ang mga taong minsang nangusga sa kanila ay nagbago na rin. May ilan na humingi ng paumanhin, may ilan na tahimik na lamang na humanga mula sa malayo, at may ilan na ginawang inspirasyon ng kanilang kwento. Isang araw, bumalik si Rosalie sa kanyang dating paaralan, hindi na bilang isang estudyante, kung hindi bilang panauhing tagapagsalita. Sa kanyang harapan, nakita niya ang mga kabataang may parehong pangarap na minsan niyang hinawakan. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala na siyang kwento. Kwento ng hirap, kwento ng sakripisyo, at kwento ng tunay na tagumpay at pagmamahal. Hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang pangarap. Sabi niya sa mga estudyante. At huwag niyong maliitin ang mga taong nasa tabi ninyo. Dahil minsan, sila ang magiging dahilan ng inyong tagumpay. Sa likod ng audience, tahimik na nakaupo si Anton. Nakangiti, habang pinapanood ang babaeng minsan ay pinangarap lamang ang lahat ng ito. Ngayon, hawak na niya, at hindi lang iyon, magkasama nilang tinupad. Sa huli, napatunayan na Rosalie at Anton na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang patungkol sa pag-abot ng pangarap, kung hindi sa kung sino ang kasama mo habang tinatahak ang daan patungo rito. Dahil ang pagmamahal na totoo, kayang baguhin ang kapalaran, at ang isang simpleng tricycle driver maaaring maging dahilan ng isang pambihirang kwento ng tagumpay. Ang kwento ni Rosalie at Anton ay nagtuturo na hindi nasusukat ang halaga ng isang tao base lamang sa estado ng buhay, trabaho o yaman. Ang tunay na pagmamahal at tagumpay ay nakikita sa sakripisyong handa mong gawin para sa iba, sa pagtitiyaga sa kabila ng hirap, at sa paniniwala sa pangarap kahit sa harap ng panghusga ng iba. Sa madaling sabi, sa likod ng bawat tagumpay, may kwento ng pagtitiis, dedikasyon, at pagmamahal na hindi laging nakikita ng mga mata. Ang tao na totoo sa sarili at handang magsakripisyo para sa iba ay siyang tunay na bayani ng kanyang kwento. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!